Hello po sa inyo. Happy Thursday po mga kapatid. Ngayon ay ating pong babalang kasi ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ngayong September 21 ay ngayong Webes na ito ay dito na tayo sa mga character sa Bible sa New Testament. So nung nakaraan kasi ay Old Testament pa di ba? Yung mga piling mga character sa Old. Ngayon naman, ito'y pasimula ng mga pag-aaral tungkol po sa buhay sa New Testament. Yan, napakaganda nito. At ito nga, ang pinakauna ay si Juan Bautista. So, basahin natin ang ating pinaka-key-text. John chapter 1 verse 22 to 23. Ang sabi po dito, sinabi nila sa kanya, "Sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sinabi niya, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinasabi ng propeta Isaias." So dito ay binanggit din yan, tuwirin ninyo ang daan ng ating pong Panginoon. Yan po ay isa sa mga lyrics doong yung pong programa namin sa radyo dati na Tinig sa Ilang. Tinig sa ilang ng isang sumisigaw. Tuwirin ninyo ang landas ng ating Panginoon. Yan po yung sinabi ni Juan na siya yung magsasabi o sinugo para mangaral. Pero sinasabi din ni John na mayroong masigit sa akin na siyang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan, sa may verse 29. At dito sa John chapter 1 nga ipinakilala kung sino ang ating Panginoong Jesus na siyang Diyos na nagkatawang tao na kasama ng Ama buhat pa ng walang hanggan. Yan po, no? Yan po si Juan Bautista, ang isang mangangaral ng ating pong Panginoong Diyos. Ano kaya ang matututunan natin dito? So basahin po natin, Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae, ay wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Ayan ang sabi ng Biblia, wala pang humihigit kay Juan Bautista na tagapagbautismo, Nang ibalita kay Zacarias ang panganganak kay Juan, ay ganito ang ipinahayag ng anghel, siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon. Itong si Juan na ang kanyang kinakain ay honey. Napakagaling kasi yung honey, pagka kinain mo, ay talagang nanunurish ka. Kaya mong tumagal sa loob ng 24 hours, makakain ka lang ng honey. So yan yung pagkain ni Juan, pulot-pukyutan. Yan yung pagkain niya. Siya'y nangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Magiging dakila siya sa harapan ng Panginoon. Pero ang ipinapakilala niya, number 1 dito, si Jesus. Kaya yun yung pag-aaralan natin bukas, Vesper, yung pong buhay ni Jesus Christ. Dito po, buhay ni Juan, na siya ay nangangaral at ipinakilala niya ang ating pong Panginoong Jesus sa mga nababautismuhan. At syempre siya nga yung nagbautismo kay Jesus, di ba? Sabi dito, sa tingin ng langit, ano ba ang bumubuo sa kadakilaan? Yan ang tanong Si Juan ay kinarangalan, pinadakilan ng ating Panginoon. Pero ano ba yung bumubuo sa kadakilaan? Sabi dito, hindi yung itinuturing ng sanlibutan na kadakilaan, hindi kayamanan o katungkulan. Kasi nga pagka worldly glory, pagka ikaw ay nag-glory, yung kayamanan yun, yung katungkulan. O maharlikang angkang pinagmulan o mga kaloob na katalinuhan, hindi po yan. Yung pong kadakilaan ay yung tungkol po sa pagpapakilala natin sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi dito, pinaliwanag yung kadakilaan. Yung kadakilaang ukol sa katalinuhan ang karapat-dapat na parangalan na hindi nagagawa ng anumang lalong mataas na pagsasalang-alang kung gayon ay si Satanas ang dapat nating pintuhuin sapagkat hindi pa kailanman napapantayan ng sinumang tao ang kapangyarihan ng kanyang katalinuhan. So, ibig sabihin dito mga kapatid, katalinuhan, katanyagan ay hindi po yun yung kadakilaan na sinasabi sa Biblia. Kasi nga naman sabi dito, kung ganyan lang naman pala, wag na kayo sa mga tao magdakila, kundi Satanas na, kasi Satanas wala pang nakakahigit pa sa kanya, sa mga tao. Di ba? Sabi dito, subalit, kapag ibinabaling sa paglilingkod sa sarili, ang lalong malaking kaloob ay nagiging lalong malaking sumpa. So dito pala yun mga kapatid, pakinggan nating mabuti. Yung pong mga paglilingkod sa sarili, yung pong ginagawa mo para inurish ang iyong sarili, yung ginagawa mong
paggawa ng mabuti para itaas ang iyong pangalan. Sa halip na lalo kang pagpalain ng Panginoon, susumpain ka pa ng ating Panginoong Diyos. So hindi naman maganda yun, ano? So dito, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay tawaging dakila ng ating Panginoon. Bakit? Kung tayo ay naglilingkod para sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung naglilingkod ka para sa Panginoong Diyos, hindi ka susumpain, kundi pararangalan ka ng Panginoon. Pero kung naglilingkod ka para sa iyong sarili, ang sumpa ay lalong lalaki, mga kapatid. Ang mabuting asal o kaugaliang wagas ay siyang pinahalagahan ng Diyos. Ano daw po ang pinahalagahan ng ating pong Panginoong Diyos? Mabuting asal o kaugaliang wagas. Pag-ibig, kalinisan, ang mga katangiang higit na pinahalagahan niya. Dakila si Juan sa paningin ng Panginoon nang sa harapan ng mga inutusan ng Sanhedrin, sa harap ng mga tao, at sa harap ng sarili niya mga alagad, ay hindi niya hinanap ang siya'y papurihan o parangalan, kundi itinuro niya si Jesus bilang siyang isas na ipinangako. Yan ang sinasabi natin. Para tayo ay tawaging dakila ng langit, ang ipakilala natin ay si Jesus, hindi ang ating sarili. O sabi dito, ang kayamanan di makasariling kaligayahan sa paglilingkod kay Kristo ay naghahayag ng pinakamataas na uri ng kadakilaan na kailanman ay naihayag na sa tao. So dito po mga kapatid, ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ang pinakamataas na kaligayahan sa balat ng lupa. At iangat tayo ng Panginoon kung tayo ay magpapakumbaba. So dito si Juan Bautista habang nangangaral ng salita ng Panginoong Diyos, yun nga, payak ang kanyang pamumuhay. Simple lang kanyang pamumuhay. Ang kinakain na nga lang ay pulot, di ba? Sabi doon. Pero siya ay dinakila ng ating Panginoong Diyos. Bakit po? Dahil number one niya na ipinakilala ay ang ating pong Panginoong Jesus na nagbibigay buhay sa atin. No? Sabi nga niya sa verse 29, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Naglilinis ng karumihan ng sanlibutan. So ito ang ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid ko. No? At dito pa, ang sabi dito, nang siya'y mamatay, ang patutuo ng mga nakarinig sa mga sinabi niya tungkol kay Jesus ay si Juan ay hindi gumagawa ng tanda. Ngunit lahat ng mga bagay na sinabi ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. So dito po mga kapatid, yung lahat ng patungkol na sinabi ni Juan kay Jesus ay totoo. Ano yung number one na sinabi ni Juan kay Jesus? Ang sabi ni Juan sa John chapter 1 verse 3, kung wala si Jesus, walang malalalang. Siya'y kasama ng Ama buhat pa ng pasimula. Siya ang nakakita sa Ama. At ang sabi doon, take note mga kapatid, sa verse 18, ano? Wala pang taong nakakita sa Ama, kundi ang anak lamang si Jesus. Paano yung contradiction? Isang verse lang, contradiction na. Bakit? Kasi sabi doon, walang taong nakakita sa Ama, kundi ang anak lamang. Kung ang paniniwala po ninyo, tao lang si Jesus. Di kontra na agad sa John chapter 1 verse 18 na sinasabi, walang taong nakakita sa Ama. Pero nakita ni Jesus. Kung tao lang si Jesus, ibig sabihin, may tao nakakita kay Jesus. Ibig sabihin, contradiction pa. Yung verse 1 pa lang ngayon. Sa madaling sabi mga kapatid, si Jesus, nung makita niyang Ama, wala siya sa kalagayang tao, kundi siya ay ating Panginoong Diyos. Kasi sabi sa verse 1, at ang berbo ay Diyos. At ang berbo ay sumasa Diyos. Yan. Kung wala ang berbo, kung wala si Jesus, ay walang malalalang. Sabi sa verse 14, nagkatawang tao ang berbo at nanahan sa kalagitnaan po natin. So dito, ang sabi sa John 10:41, totoo ang sinasabi ni Juan tungkol sa ating Panginoong Jesus, na siyang ating tagapagligtas, siya ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao. So napakaganda nito, no? Ang ganda ng reflection din natin. Tsaka sa verse 18 na yan ng John. Ngayon ko lang din naisip yun na yung pong pagiging Diyos ni Jesus nandun din sa may verse 18 Kasi sabi doon, di ba? Nung ulitin natin mga kapatid, wala pang nakakita sa Ama kundi ang anak lamang. Walang tao pang nakakita sa Ama kundi ang anak lamang.
Kaya yung mga nagpapakita sa Old Testament, hindi yun ang Ama, kundi si Jesus yun. Di ba? No? Si Jesus, nung kasama niya ang Ama, na nakita niya, hindi siya tao, kundi siya'y ating Panginoong Diyos, hindi pa nagkakatawang tao. Nagkatawan lang tao lang siya doon sa may verse 14. So napakaganda nito. So, sabi pa dito mga kapatid, hindi ipinagkaloob, ayan, hindi ipinagkaloob kay Juan ang siya'y makapagpababa ng apoy buhat sa langit, o ang bumuhay man ng patay na gaya ni Elias, ni gumamit man ng tungkod ng kapangyarihan ni Moises sa pangalan ng Diyos. Isinugo siya upang ibalita ang pagdating ng tagapagligtas at upang tawagan ng mga tao na magsihanda sa kanyang pagdating. Ano yung sinasabi ni Juan? Yung pagdating ng Panginoon, yun yung first coming. Ibig sabihin yung binanggit sa John, yung Isaiah, na patungkol yun sa first coming ni Jesus Christ. Pero pwede rin ma-implied sa second coming na tuwirin natin ang landas din ng ating pong Panginoon na parating. Pero dito, ang task ni Juan, ipakilala, i-introduce, presider, so welcome remarks, ipakilala ang ating Panginoong Hesus na paparating na siyang kordero at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi niya sa may verse 1, verse 29. So dito makikita po natin ang ating Panginoong Diyos na nanawagan siya sa mga tao sa iba't ibang henerasyon, sa iba't ibang panahon, iba't ibang role din. No? Si Juan ay hindi ginaya ng ating Panginoon kay Moises sapagkat inappropriate na sa panahon ni Moises. Dahil sa panahon ni Juan, yung magkaroon siya ng tungkod at hahatiin yung Red Sea, hindi naman na sila maglalakbay, kundi mangangaral sila, di ba? So hindi na din siya kailangan na maging katulad ni Elias na bumuhay ng patay sa pangalan ng Panginoong Diyos. Bakit? Dahil yung ipakikilala niya na tagapagligtas, higit pa sa mubuhay ng patay. Sapagkat sa kanya ay may buhay at sa kanya may pag-asa. At atin siyang tagapagligtas. So yan ang role ni Juan. Ipakilala si Jesus sa mga tao. Sa first coming niya. Sabi dito sa Desire of Ages, pahina 219, verse 220, ang sabi dito, gayon na lamang at katapatan niya sa pagtupad ng kanyang gawain, na anupat ng magunita na mga tao ang mga itinuturo niya sa kanila tungkol kay Jesus, ay nasabi nilang lahat ng mga bagay na sinabi ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Sa ganyang pagsaksi kay Kristo, tinatawagan ang bawat alagad ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi lamang si Juan, mga kapatid, maging ikaw ay ako ay tinatawagan ng ating pong Panginoong Diyos. Ang tanong na lamang ay ganito, yung bang patutuo natin tungkol kay Jesus ay totoo? Masasabi ba ng mga taong nakakilala sa atin at nakarinig sa akin na itong tao na ito, totoo ang Panginoong Jesus na ibinabalita nila? Ang sabi doon sa Exodus chapter 20, yung pangatlong utos ng ating Panginoong Diyos na pag-ibig sa Panginoong Diyos, ang sabi doon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. So, malalim pa, iba pa yun sa pagsasalita mo ng OMG. Pag nadulas ka o nakakita ka ng pogi. Yun ay may malalim na meaning kahit sa ating sarili mga buhay. Paanong pangyayari mga kapatid? Halimbawa, ipinahayag mo na ikaw'y mananampalataya. Ipinaliwanag mo na ikaw ay anak ng Panginoong Diyos at mangangaral ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi mo isinasabuhay ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. So wala din mga kapatid. Na yuyurakan natin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kung ang ating mga buhay, kasi nga di ba, ang kinalulugdan ng ating Panginoon, yung pong pag-asta, yung pong pag-uugali, yung pong mabuting mga pakikitungo sa kapwa, yung ang tinitignan ng ating Panginoon eh. Yung pag-uugali, yung karakter, yung tinitignan ng ating Panginoon. Ngayon, magiging totoo yung patutuo natin kay Jesus kung yung karakter ni Jesus na isa sa buhay natin. Ngayon, kung hindi natin na isa sa buhay, maaaring sabihin ng mga nakakilala sa atin, hindi totoong si Jesus Christ ang iyong pinapahayag. Pinapahayag mo lang ang iyong sarili. At ang sabi dito sa ating pag-aaral, kung ang ating sarili ang nahahayag at hindi si Jesus sa ating buhay, ang sumpa ang darating sa atin. Yan ang sabi doon eh. Mas lalaki ang sumpa kung ang iniha-highlight natin sa buhay natin
sarili natin. At nakakatempt sa mga panahon na ito, dahil uso ang social media, na doon ay madali natin maipahayag ang sarili nating kagandahan, sa sarili nating achievements, sarili nating mukha, di ba? Yung pagmamahal sa sarili ay expose na expose, tawag dito, obvious na obvious sa pag-post pa lang natin sa Facebook, na minsan hindi man tayo makapost na mga tungkol sa Bible verse. Ang naipopost natin, mukha natin, selfie natin, bagong damit natin, bagong makeup natin, bagong hair natin, ang kulay ng hair natin, bagong ganito natin. Wala namang masama doon eh. Pero ang hinihiling natin dito, sabi sa ating devotional, kailangan na ipapahayag si Jesus Christ. No? Hindi na itataas ang sarili, kundi ang naitataas ang ating pong Panginoon. Bakit? Dahil kung may tataas ang sarili, sumpa ang darating sa atin. Si Juan ay tinawagan ng ating Panginoon, hindi para ipagmalaki yung sarili niya na magaling siya mangangaral, simpleng tao siya, ito lang ang kinakain niya, ganito lang ang buhay niya. Hindi katulad sa panahon ngayon, mga ministro, mga pastor, may mga ganito, may mga ganyan. Pero essential naman sa kapanahonan natin, yung mga binibili. Pero may mga iba na maluho rin, di ba? Pero may mga iba rin naman na talagang essential yun. Lalo na ang sasakyan, dati talagang parang luho yun. Pero ngayon ay essential. Dahil nga sobrang layo ng mga pinupuntahan. Kaya bagamat mahirap, nag-iipon ng isang pastor, no, na para sa sasakyan. Pero hindi yun luho. Pero makikita mo naman, hindi natin maitatago at hindi natin maikakaila. May mga luho din. Pero dito si Juan, hindi niya, tawag dito, hindi siya isinugo o hindi siya nangangaral para itaas ang kanyang sarili. Kundi siya ay nangangaral para itaas sino? Ang ating Panginoong Jesus. Ang ating pong Panginoong Diyos na nagligtas sa atin. So yan si Juan. At yan ang ating tutularan mga kapatid. At nawa, in harmony sa ating karakter, pag-uugali, gawin ng ating buhay, maipakilala natin si Jesus na siyang ating tagapagligtas. Ang sabi nga dito, yung pong sinabi ni Isaiah, inulit ni Juan sa verse 22-23 na tuwirin ninyo ang daan ng ating pong Panginoon. So si Juan, ang siyang tagapagpakilala sa ating Panginoong Jesus. Kamusta naman tayo? Sino si Helvin? Sino kayo mga kapatid? Kayo rin po ba ay katulad ni Juan? Tayo rin po ba ay katulad ni Juan na tagapagpakilala kay Jesus o tagapagpakilala ng ating sarili? Tayo lamang po ang makasasagot niyan mga kapatid ko. So ngayon po, umaga na ito, ay dadako tayo sa isang pag-aaral na kung saan ay nakita natin na si Juan ay lingkod ng ating Panginoong Diyos na ang tanging niya lamang hangad ay papurihan ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ay na-bless tayo kay Juan at maging katulad tayo ni Juan na ang tanging goal natin ay ang papurihan at iangat ang ating tagapagligtas. So ngayon po, ang inyo po mga comment, kung kayo po ay mga may natutunan, kung kayo po ay may tanong o kaya may karagdagan, itype nyo lamang dyan. Babasahin po ni Brother Melvin at ang inyo po mga prayer request. Tayo ay mananalangin pagkatapos po ng isang awitin na ito. Muli po, happy Thursday po sa inyo pong lahat. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising at muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapakinig ng magandang pabalita na kung saan patungkol sa buhay ni Juan na kanyang patuloy na palaging ikinukwento ang inyong kabutihan. Ikinukwento niya tungkol sa inyo na kayo ay muling babalik at inihimok kaming mga kapatiran niya na kami ay maghanda sa muling pagbabalik ng aming tagapagligtas. Salamat po sa halimbawa ng buhay ni Juan sa maliit na bagay na pagkukwento ay maaaring maging malaki kung aming ikukwento ay inyong buhay, ang inyong pagmamahal, ang inyong pagiging maawain, mapagpatawad at mapagbigay. Salamat po sa buhay ni Juan na kami ay natutong ngayong umaga na ito. Naway sa aming araw-araw na pamumuhay ang aming maitaas ang inyong pangalan at tiyang sa amin sa lahat ng bagay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito nais namin pagpatuloy ang aming pananalangin sa pasasalamat sa lahat ng mga kalusugan na binibigay niyo sa amin, sa lahat ng mga pag-asa na ibinibigay niyo sa amin. Sa patuloy sinasama sa panalangin ang mga
kapatiran na sumusuporta sa mga pangaral sa iba't ibang lugar dito sa aming lugar. Nawa po sila ay patuloy na bigyan ng malakas ng pangatawan, malusog na pangatawan, malayo sa anumang masamang karamdaman, upang mas marami pang makarinig na mabuting pabalita. At sa mga nakakatanggap ng mensahe na ito, bigyan sila ng malawak na pangunawa, matanggap nila ang mabuting balita at tumanggap din naman sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Nais din namin sa amin sa panalangin ng mga may karamdaman. Unang-una si baby ni Kisses, gayon din siya sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Gabayan po sila sa pagpapalaki sa batang ito, at gayon din hipuin ang inyong pagpagaling na kamay ang baby na ito sa ilang araw na yung buhay rito sa lupa, na patuloy siyang dumaranas ng sakit. Siya po ay palakasin ng kanyang resistensya. Palagi po siyang samahan na siya ay patuloy ng gumaling sa kanyang karamdaman at maging isang malusog na bata. Kasama din namin sa panalangin ng kanyang mga magulang, kanyang mga kamag-anak, na naway patuloy lamang na magtiwala po sa inyo at patuloy na connected po sa inyo pa sa ganun ang kanilang pag-aalala ay mabawasan at mauwi sa kasiyahan lamang. Diyan din namin sinasama sa panalangin si Ate Gigi Concepcion na may karamdaman. Ganyan din si Brother Henry Arenas, si Gregorio Santin, si Shirley Jacinto, si Tatay Pento sa kanyang kalakasan. Ganyan din si Kuya Mike Pablo. Ganyan din si Sister Nimpa Rivera, yung kanyang pamangkin sa Canada, at ang ilang member ng family ni Sister Rose Chris Encarnado na may sakit, ay patuloy niya namang hipuin ang inyong pagpagaling na kamay at patuloy na kalakasan na igawad sa kanila sa araw-araw. Gayon din si Ating Sibilia Irelia Bourbon, at gayon din si Brother Renato Santos, Romnick Olivia, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Haris si Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, gayon din si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque, at iba pang mga kapatiran na di namin nabanggit sa umaga na ito, na nasa patuloy pa rin na sa banig ng karamdaman na nagpapagaling, na sa recovery, at gayon din ang iba ay patuloy na nagpapalakas. Ay nawa ang aming kalakasan at kalusugan may balik niyo po sa malusog na pangatawan, handang lumakad, sumabak sa laban, maipamalita namin ang inyong kabutihan dito sa aming mga nasasakupan. Sa pagpapatuloy, nais din namin isama muli ang mga kapatiran na nagkulang po ng pagtitiwala sa inyo, na natangay ng mga pagsubok sa sanlibutan, na minsan sila ay naging tapat, masunurin at nakasama namin sa paghahanda. At naway ang Holy Spirit ay hindi magsawa na sumatak sa kanila pabalik sa tamang daan, at makasama ulit namin sa paglilingkod, makasama ulit namin sa pagtitiwala, pagmamahal po sa inyo at paghahanda sa nalalapit na inyong pagdating. Ang lahat po na ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan, kalakip ng paghingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.